Magandang araw! Noong nakaraang video, tinalakay natin ang tungkol sa pakikipagkapwa. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa mga patunay ng pakikipagkapwa. Ito ay ang pakikipagkaibigan. Ang mga kasanayang pampagkatuto na maaaring malinang sa module na ito ay ang sumusunod. Una, natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kaibigan at ang mga natutunan niya mula sa mga ito. Pangalawa, nasusuri ang kanyang mga pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotol. Pangatlo, nahihinuha na ang pakikipagkaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng matatag na pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa lipunan. Maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan, ang pagpapaunlad ng pagkatao at pakikipagkapwa at ang pagtamo ng mapayapang lipunan at pamayanan. Ang pagpapatawad ay palatandaan ng pagkikipagkaibigang batay sa kabutihan at pagmamahal. Nakatutulong ito sa pagtamo ng integrasyong pansarili at pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. At ang pang-apat, na isasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan. Halimbawa ay ang pagpapatawad. Sino-sino ba ang iyong mga kaibigan? Matutukoy mo ba kung bakit siya o sila ang napili mong maging kaibigan? Ano nga ba ang pagkakaibigan? Ayon sa Webster's Dictionary, ang pagkakaibigan ay pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o affection o pagpapahalaga o esteem. Sila ang mga taong may halaga sa iyo na nakaaangat sa iba mo pang kakilala o kasama. Mahalagang maunawaan na ang pagkakaibigan ay hindi isang damdamin, bagkus isang pasya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin. Ayon naman sa isang Griegong pilosopo na si Aristotle, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisimbolo mula sa pagmamahal ng taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba. Ito ay isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa, kundi para sa isa't isa. Naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan sa lipunan. Kung susuriin ang sumusunod na pakahulugan, makikita na ang pagkakaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng isang malalim na ugnayan ng dalawa o mahigit pang tao na hindi nakabatay sa kanilang mga katangian, kundi sa mas malalim na aspekto ng kanilang pagkatao. Ayon na rin kay Aristotle, may tatlong uri ng pakikipagkaibigan. Ngayon ay ating susuriin kung anong uri ng pagkakaibigan ang iyong iniaalay para sa iyong mga piniling maging kaibigan. Isa sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle ay ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Ito ay ang pagkakaibigang inilalaan sa isang tao dahil sa pangangailangan ng isang tao rito. Sa paaralan halimbawa, may mga mag-aaral na kinakaibigan ng kanilang kapwang mag-aaral dahil sa angkin nitong kasipagan at kabutihan na siya ay tulungan sa paggawa ng mga takdang aralin at proyekto. Kung minsan, pati sa pagsusulit, kinokopya ang sagot ng kanyang kaklase. Ngunit mapapansin na ang ganitong uri ng pakikipagkaibigan ay maglalaho sa panahong hindi na maging handa ang isa na muli pang magbigay ng kanyang tulong. Pangalawa ay ang pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabuo sa pagitan mo at ng
isa o higit pang tao na masaya kang kasama o kausap. Madalas ito ay ang mga taong kasama mo sa maraming mga gawain, katulad ng kalaro mo sa basketball, mga kasama sa pamamasyal, o ang madalas na nagpapatawa sa iyo sa oras ng kwentuhan. Maituturing itong mas mataas kesa sa naunang uri. Nabubuo ang pagkakaibigan sa bahaging ito dahil mayroong taglay ang isang tao na gusto mo at nakapagpapasaya sa iyo, ngunit hindi pa rin maituturing na pangmatagalan ang ganitong uri ng pagkakaibigan dahil ilang bahagi lamang ng tao ang ginugusto at hindi ang kabuuan ng kanyang pagkatao. At ang pangatlo ay ang pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo batay sa pagkagusto o admiration at paggalang sa isa't isa. Hindi ito madaling mabuo. Nangangailangan ito ng mas mahabang panahon kung ikukumpara sa dalawang naunang natalakay na uri. Ngunit kung ihahalin tulad din sa mga nauna, ito ay mas tumatagal at mas may kabuluhan. Ito ay nagsisimula kapag naging kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga pagpapahalaga at layunin, ng pagkakaroon ng magkaparehong pananaw sa mundo at sa buhay ng dalawa o higit pang tao. Hindi ito nangangahulugan na nagsisimula sa pagkabata o sa anumang tiyak na yugto. Bagaman marami sa mga malalim na pagkakaibigan ay nagsisimula sa maagang yugto. Ang mas malalim at makabuluhang pagkakaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng mabubuting tao na kapwa nagtataglay ng mga bertud at pagpapahalaga. Ang paghahangad ng mabuti para sa isang kaibigan at para sa kanyang kapakanan ang pinakamataas na antas ng pakikipagkaibigan. Matutukoy mo ba kung ano ang pinakamagandang bagay na naibigay sa iyo ng iyong kaibigan? Sa makatuwid, ang tao ang humuhubog ng kanilang pagkakaibigan. Ang kanilang pagkakaibigan ay humuhubog sa kanila. Ang pakikipagkaibigan ay nakapagdudulot ng positibo, makatotohanan at matibay na pundasyon ng ating pagkakakilanlan at pagkatao. Sa aklat na The Fabric of Friendship, tinukoy ang maraming bagay na naidudulot ng pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao. Una, nakalilikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili. Kapag may mabuting ugnayang namamagitan sa iyo ng iyong kaibigan, ang kakayahang makapagbahagi ng taglay na mga katangian sa isa't isa ay nakapagpapasaya sa atin. Pangalawa, natutuhan kung paano maging mabuting tagapakinig. Madalas, lalo na sa mga kabataan, mahirap ang maglaan ng panahon at presensya na makinig sa mga hinaing at suliranin ng kapwa. Pangatlo, natutukoy kung sino ang mabuti at di mabuting kaibigan sa pamamagitan ng mga tunay na kaibigan. Sabi nga, malalaman mo lamang ang tunay na kaibigan at hindi kung meron kang parehong pagdanas dito. Hindi madali ang landas patungo sa paghahanap ng tunay na kaibigan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masusuklian ang iyong inaalay sa pagkakaibigan. Nakaranas ka rin ng sakit ng kalooban. Ngunit ang lahat ng ito ay mapapawi sa sandaling ang pagmamahal, tiwala at katapatang iyong inaalay ay matugunan o masuklian. Pang-apat, natutunang pahalagahan ang mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan sa kabila ng ilang di pagkakaintindihan. Ang mga suliranin na nakapagpapatatag sa isang tao at sa pagitan ng magkaibigan, ang mga suliranin din ang maaaring maging instrumento upang mas mapatatag ang kanilang samahan. Kapwa nararapat na makita ang pagsisikap na mapangalagaan ang ugnayan at mas mapatibay
ang pagkakaibigan. Panglima, nagkakaroon ng mga bagong ideya at pananaw sa pakikipagkaibigan. Kung minsan akala natin ay napakadami na nating alam sa paksang ito, kahit pa may malaking bilang ka ng mga kaibigan sa paaralang iyong pinapasukan, sa iyong lugar, sa mga organisasyong iyong kinabibilangan, meron pa ring bagong ideya na ngayon mo lamang natuklasan mula sa iyong kaibigan. Ang tao, kapag nag-iisa, ay hindi lubos na matutugunan ang kanyang sariling pangangailangan para mabuhay. Hindi rin niya makakayanang gumawa ng mga paraan upang mapaunlad niyang mag-isa ang kanyang pangkaisipan at moral na kakayahan. Kaya nga iniukol ng Diyos ang tao upang mamuhay kasama ang kanyang kapwa na makatutulong sa pagtugon ng kanyang pangangailangan sa lipunang kinabibilangan. Ayon nga sa isang sosyolohista na si Andrew Greeley, ang mabuting pakikipagkaibigan ay isang matibay na pundasyon at mabisang sangkap sa maraming uri ng ugnayan sa pagitan ng mga tao sa lipunan. Hindi sinasabi na pagkakaibigan lamang ang makapagpapabago sa lipunan, ngunit masasabing imposible ang pagbabago at pagiging perpekto ng lipunan kung wala ang pagkakaibigan. Hindi mananaig ang lipunan kung walang pagkakaibigan at hindi mananaig ang pagkakaibigan kung walang lipunan. Ayon sa aklat na The Heart of Friendship, mayroong mga sangkap sa pagkakaibigan. Isa na rito ay ang presensya. Ito ay ang paglalaan ng panahon para sa kaibigan. Pangalawa, ang paggawa ng bagay na magkasama. Ito ay daan upang magkaroon ang magkaibigan ng oras para sa isa't isa. Pangatlo, pag-aalaga. Ito ay pagtulong at pag-aaruga sa kaibigan upang siya ay lumago bilang tao. At pang-apat, ang katapatan. Ito ay ang kalakip na kapwa pagbabahagi ng mga hangarin o pananaw tungkol sa pagkakaibigan. Panglima ay ang kakayahang mag-alaga ng lihim o confidentiality at pagiging tapat o loyalty. Mahalaga ito upang tunay na makuha ang tiwala ng isang kaibigan. Tunay na iingatan ng isang tao ang isang kaibigang may pagtitimpi na ibahagi sa kapwa ang mga bagay na alam niyang nararapat na manatili lamang sa kanya dahil siya ay pinagkakatiwalaan. Ang pagiging tapat naman ay ang pagiging handa na ipaglaban ang kaibigan at ang pagkakaibigan at pananatili sa tabi ng kaibigan kahit pa ang lahat ay tumatalikod sa kanya. Pang-anim, ang pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba o empathy. Ito ay ang paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng kapwa upang siya ay mas lalong maunawaan. Mas madaling maunawaan ang isang tao kung ilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang katayuan. Isa pang mahalagang sangkap na kinakailangan upang ganap na makamit ang tunay at wagas na pagkakaibigan ay ang pagpapatawad. Ito ay batayan ng kabutihan at pagmamahal. Sa pagpapatawad, ito ay ang lakas ng loob na tanggapin ang pagkakamali ng kaibigan at buuin muli ang pagkakaibigan. Sabi nga ni George Washington, ang tunay na pagkakaibigan ay dumadaan muna sa ilang matitinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa malalim na antas ng pakikipag-ugnayan. Hindi nga natin makikilala ng lubos ang mga kaibigan kung hindi natin mararanasan ang ilang krisis kaugnay sa pakikipagkaibigan. Lahat ay nagkakamali. Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi kahinaan, kundi kalakasan ng isang tao. Kailangan ng lakas ng loob sa pag-amin ng kamalian. Ang mabuting pagkakaibigan ay marunong tumanggap sa katotohanan, handang ipakita ang kababaang loob at pagpatawad. Nararapat lamang na sabihin at tanggapin
na ang isa sa atin ay nagkakamali. Makabubuti sa pakiramdam na malaman natin na ang isang kaibigan ay may pagnanais na maiayos at mapanatili ang noong pagkakaibigan sa matagal na panahon. Naway may natutunan kayo upang lalo pang mapaunlad ang pakikipagkaibigan. Maraming salamat!